pwedeng mangyari na matukso talaga yung lalaki. Matukso yung babae. Pero hindi naman lahat. Malaki yung part kasi kung ang babae ay bumigay. Kasi kung ang lalaki lumalapit, doon pa lang sa umpisa, yung babae umiiwas na. Di walang mangyayari doon. Kasi nasa babae ang ang pagpahintulot. Wala sa lalaki. Kung ang lalaki ang nauna na lumalapit. Pero kung babae ang unang lumalapit at itong lalaki din ay hindi rin marunong umiwas, tumanggi, di ba? At hahayaan niya rin yung sarili niya na madala din siya sa tukso. Talagang mahirap yan. Diyan ang pinakamalaking problema. Dahil lalo na kung kayo ay may parehong pamilya o kaya kayo ay may mga anak na, kawawa naman. Kawawa yung binuo ninyong pamilya dahil masisira lang dahil sa tukso. Ito naman yung masasabi ko, napakalaki talagang factor din yung merong gospel, yung ebanghelyo ni Jesucristo. Yung merong kang pinaghuhugutan ng lakas. Malaking factor din talaga yung merong gospel. Kaysa doon sa walang-wala talaga na walang pinaghuhugutan ba? Wala nagpapaalala sa kanila. Kasi yung banal na kasulatan, malaking bagay din kasi. Yung mga nakasulat sa kasulatan. Kung makikita mo ngayon, malaking porsyento, yung broken family, broken home. Ang ganda-ganda ng samahan ng mag-asawa, naghihiwalay, nasisira. Kawawa yung mga bata. Kumbaga, ang ganda na sana nung umpisa ng pagsasama nila, nasira dahil lang sa tukso. Malungkot, isipin yan. Katulad niya na natukso na nagkagusto sa iba, diba? Dahil malayo sa pamilya. Kaya malaki din yung problema nung malayo ka sa sa asawa mo. Kasi maghahanap ka ng kalinga. Kumbaga nasanay ka, nakasama kayo. Tapos bigla ka mawawala. Lilipat ka ng mga ilang linggo, ilang buwan, ilang araw, ilang panahon. Kaya may chance talaga. Isipin nyo, yung malapit nga, natutukso pa eh. Yun pa kayong mga malalayo, di ba? Malungkot lang. Yan ang reality ng buhay. Kaya hanggat maaari, huwag kayong lumayo sa pamilya ninyo, sa mga hanap buhay. Pero kung wala talagang tiyan, kontrolin nyo na lang yung sarili nyo. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. At gawin yung inspirasyon yung pagsasama ninyo. Nung panahon na kayo nagsisimula pa lang, gawin mo inspirasyon. Yung hirap na pinagdaanan ninyo, mabuuin yung isang pamilya. Tapos mawawasak lang sa isang iglap. At gawin yung inspirasyon yung mga anak ninyo na nag-aaral, kita ninyo yung mga anak ninyo. Lumalaki sila. At yun ang dahilan kung bakit kayo naghahanap buhay. Tapos matutukso ka lang ng isang beses. Diba? Sira na lahat. Tapos wala na yung pinaghirapan niyo. Malungkot isipin niyo. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Masisira na naman dahil sa kagagawa ninyo. Mahirap lang isipin, pero ang talagang solusyon lang dyan ay huwag ka magpatukso. Nasa tao ang pagpapasya. Ngayon, kung magiging matibay ang loob mo na umiwas sa tukso, magtatagumpay ka. May mga kakilala nga ako na maka-Diyos pa nga yung iba eh. Kasi ito naman, wala naman tong pili eh. Ito yung payo ko, hanggat maaari, umiwas ka na lang. Kasi alam mo na napakalaki ng problemang gagawin mo. Napakalaki ng problemang kahinatnan kung hindi ka mag-iingat at umiwas. Pangalawa, huwag kang gumawa ng way na matukso ka. Ibig sabihin, kung ikaw yung lalaki, huwag kang lumapit. Kung ikaw babae, huwag kang lumapit. Alam mo naman na may pamilya yan, huwag mo nang tuksuhin. Ikaw naman lalaki, may asawa ka na, huwag ka na lumapit. Huwag mo nang ilagay yung sarili mo para mapahamak ka rin. Kasi mahina ito damdamin natin Kahit pa nga yung mga taong yung mga ang gagaling magpapayo, ang gagaling magturo, ang gagaling nga mangaral eh. Pero tutukso din. Kaya huwag mo nang subukan. Pag alam mo nang pwede kang mapahamak, iwasan mo na kasi ito ang problema eh. Malaking factor itong nasa loob natin. Yung emotion ba? Pag alam mo nakakaramdam ka na, iwas ka na. Kasi alam mo na, pagka nagtuloy-tuloy yan, hindi mo na makukontrol yan.